Buksan natin ang ating mga Bible, Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. Basahin natin ang verse 7 hanggang 12. Ganito ang sabi. Ating basahin. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung humingi siya ng isda ay bibigyan niya ito ng ahas? Kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? Ito po ay kitang-kita natin na tumutukoy ito sa panalangin. Bagong lahat tayo muna ay manalangin. Panginoon, muli kami po ay tumudulog sa inyo. Nais naming marinig pa ang mga karagdagan ng pagtuturo ninyo sa panalangin upang lumago kami sa aming pong pagtitiwala sa inyo sa pagtawag at paghingi sa pamamagitan ng panalangin. Turuan nyo kami, Ama, sa mga leksyon na aming matatanggap ngayon. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 2 linggo na ako ng problema sa internet connection namin. Talagang piko na ako talaga dahil pag nagbukas, 1 oras lang, nawala naman, buong magdamag na naman, buong maghapon na walang internet. Kinabukasan, magbubukas na naman 1 oras, 2 oras, tapos wala na naman. Araw-araw talaga, araw-araw. Kaya kanina, nag-text ako kay Pastor RJ, Pastor, di ko na kaya ito. Palitan na natin tong internet ko ng Globe. Siya naman, sumagot din sa akin later on na, sige po, apply nyo na sa Globe. Pero narinig ni Ramir na sabi ko, magpapalit tayo ng internet connection, Globe. Sabi ni Ramir, lumabas, bakit pa? Ba't magpapalit? Sabi ko, kita mo, wala tayong internet, 2 linggo na. Mayroon ako Bakit? Wala na akong problema sa internet Sabi ko, paano nangyari yun? Napagalitan ko tuloy yung taong tumawag sa akin dahil gusto magpa-upgrade ng Sabi ko, magpa-upgrade pa ba kami? Hindi nyo maayos tong connection namin papa-upgrade. Ayusin mo pa, baka i-refresh mo lang yung computer mo, may problema. Ni-refresh ko. Yun na nga. Ting! Wala palang problema yung connection. Minsan, ganun din tayo mga kapatid. Kapag tayo nananalangin sa Diyos, para bang hindi nakikinig ang Diyos sa atin, sira yung connection natin sa Panginoon. Pero ang totoo, ang problema, walang problema sa Diyos Lagi siyang tumutugon. Ang may problema, tayo mismo. Kailangan nating i-refresh din natin ang ating pamamaraan ng panalangin. So itong pag-aaral natin, Matthew chapter 7, verse 7 to 12, ito mayroon tayo ritong series ng pag-aaral tungkol sa panalangin. Marahil alam na natin ang iba rito, pero kailangan para nating i-refresh ito nang sa ganon, tumibay pa tayo at lumago po tayo sa panalangin. Na panalangin, alam natin, ang panalangin ay pagtawag at pakikinig. Yan po talaga ang prayer, pagtawag at pakikinig. Meaning to say, mayroon tayong pinakadakilang privilege na tayo po ay may koneksyon sa Diyos. Binigyan tayo ng privilege ng Panginoon ng isang koneksyon na walang anumang distortion. Isang privilege po itong tayo makapanalangin. Hindi lahat ng tao ay mayroong tamang koneksyon sa Diyos. Ilan lamang, ayon sa kanyang banal na salita, ang mga tao ng ating Panginoon. Pero ang panalangin, mayroong 2 kasagutan palagi. Una, yung panalangin na hindi umaabot sa Diyos, tulad nangyari sa akin kanina, putol pala, yung computer ko pala may problema, at mayroon namang panalangin nakakarating sa Diyos. At yan ay tinuro ng Panginoon. Mismo ang Panginoon mismo ang nagturo na mayroong panalangin hindi nakakarating at mayroong panalangin nakakarating.
At ito ay inalimbawa ng Panginoon sa isang illustration, sa isang Pharisees at isang tax collector. Ng Pharisees, ang ganda niyang manalangin, ipinagmamalaki niyang kanyang panalangin, pero hindi nakarating sa Diyos yun. Hindi nalugod ng Diyos, kundi yung panalangin ng isang kasalanan na siya po'y umaamin na siya walang kakayanan. Pero sa daily life natin na panalangin, ito po ang Matthew chapter 7, verse 7 hanggang 12. Sapagkat dito ay nagpapahiwatig ng may mga aspeto ng panalangin. Ibig sabihin ng aspeto, may mga bahagi ang totoong panalangin. At dito mapapansin natin, mayroong 3 bahagi ang pananalangin. At itong ating tatalakayin every Wednesday. Una, ang panalangin ay paghingi at pagtanggap. Ikalawa, ang panalangin ay paghahanap at pagtatagpo. Ikatlo, ang panalangin ay pagkatok at pagbubukas. Yan yung 3 aspeto ng panalangin na kailangan nating pag-aralan. Now, tignan natin isa-isa ang mga aspetong ito. Simulan natin sa una. Unang aspeto ay ang panalangin ay paghingi at pagtanggap. Now, ito pong Matthew chapter 7, verse 7, hindi natin maipaliwanag ng gusto kung hindi natin sususugan ng ibang talata sa banal na kasulatan na may kaugnayan sa panalangin. Kaya itong una nating pag-aaral, paghingi at pagtanggap, ating buksan ang 1 John chapter 5 verse 14. Dito tayo kukuha ng paliwanag sa ating unang lesson. Ang sabi po sa 1 John chapter 5 verse 14, ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan Niya. At kung ating nalalaman na tayo'y pinapakinggan Niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. So ito po yung unang aspeto ng panalangin itinuturo ng Matthew 7 verse 7 to 12. Now, alam natin dito sa ating binasa 1 John chapter 5 verse 14 to 15, ang panalangin dito ay isang paraan ng pagtanggap natin ng ating pangangailangan sa Diyos. Ito ang pinililiwanag sa atin ng ating Panginoong Hesus nung siya po'y magturo ng panalangin sa kanyang mga alagad. Paghingi at pagtanggap, napakahalaga yan sa ating panalangin. Dahil kung hindi natin magawa ito at walang dumating sa atin, ano na kaya ang mangyayari sa atin? Now, ito po ay isang relasyon, yung pagtanggap, paghingi at pagtanggap, relasyon ito ng isang anak sa ama na mapagmahal. At dito, alam natin, maging sa ating kaligtasan, dyan tayo nagsisimula. So 2 aspeto pa rin makikita natin dito sa paghingi at pagtanggap na itinuturo sa atin sa Matthew 7:7 na ating papaliwanag sa 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Una, sa paghingi may kapanatagan. Ikalawa, sa paghingi may katiyakan. Okay? May kapanatagan, may katiyakan. So una, alamin natin, paghingi at pagtanggap ay may kapanatagang diringgin. Ang sabi sa 1 John chapter 5 verse 14, ito ang ating kapanatagan. Nakita niyo? May kapanatagan. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. Yan po ang sinasabi. Now, yung talatang ito mga kapatid, yung sulat ni John, 1 John, 2 John, 3 John, hindi natin pwedeng alisin yung kanyang sulat na John sa Gospel. Sapagat lahat ng sinusulat niya rito applied sa mga Kristiyano na nagmumula sa Book of John, sa una niyang sulat. At matatandaan natin na ang talatang ito mayroong kaugnayan sa John 15, verse 1 to 5. Na sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ako ang ubas, kayo ang sanga.
ang tagapangalaga ng ubas ay ang aking Ama. Kung kayo'y nananatili sa akin, hingin ninyo anumang ibigin ninyo at ipagkakaloob. Apart from me, you are nothing or you can do nothing. So yung context nun. Anumang mayroon si Jesus, dahil tayo ay sanga at si Jesus ang katawan, anumang mayroon siya sa kanyang sarili, yun ang talagang ibibigay niya sa atin. Pero hindi nangangahulugan na tayo'y nakatanggap na ng ating kailangan ay hindi na natin isasagawa. Actually, yung prayer dito ay how to apply doon sa ating natatanggap kay Jesus. Simula nung tayo magkaroon ng buhay na dugtungan sa Panginoon o ng ating pananampalataya sa Kanya, ibinigay sa atin ng Panginoon ang lahat ng pagpapala ng kaligtasan, pati buhay ni Kristo ay taglay natin. Kanya nga, ayon sa kalooban ng Diyos, nahihingi natin ang gusto natin. Ang context dito, hindi yung ating kapritsyo ang hinihingi dito. Ang tinuturo dito, ano yung kailangan mo upang magbunga ka ng hitik, magbunga ka ng sagana. Hindi ka pwede magbunga ng sagana kung hihingi ka sa labas ng puno. Natural, hingin mo yung sustansyang nagmula kay Jesus. Actually, tanggap na natin. Nasa atin na yan. Kaya nga, kailangan dito ang pananampalataya. Tayo ngayon ay hindi na mag-aalala sa kalooban ng Panginoon sapagkat tayo'y nasa Kanyang kalooban. Tayo'y pinapakinggan niya dahil tayo'y mga sanga. Andiyan ang Panginoon. Ano mang hingin natin sa Kanya na may kaugnayan sa ating paglago bilang Kristiyano, upang tayo mamunga at makapagbigay luwalhati sa Ama, sapagkat naluluwalhati ang Ama kapag namumunga ang mga sanga. Dahil ang Panginoon mabiyaya sa mga sanga. Kaya mayroon tayong kapanatagan sa ating panalangin na hindi pang kapritsyo, kundi pang kalaguan natin, mayroon tayong kapanatagan na tayo'y tiyak diringgin. Ang masakit lang, medyo distorted ang ating koneksyon dahil lang hinihingi natin yung kapritsyo natin. Gusto natin na tayo ay kumita, tayo ay ganito, ganyan sa ating pansariling buhay. Pero hindi natin inintindi yung ating relasyon kay Kristo na dapat lumago yung ating pananampalataya para tumibay tayo. Kung doon tayo hingi ayon sa Kanyang kalooban, ang sabi ng Panginoon, anumang hingi ninyo, gagawin niya. Pero hindi labas sa puno. Kailangan kung ano yung sustansya ng puno, yun ang hingin natin at ipagkakaloob. Nakatitiyak tayo. Nakatitiyak tayo sa ating relasyon. Kaya may kapanatagan na tayo diringgin. Ikalawa, sa paghingi at pagtanggap ay may katiyakang sasagutin. No? Una, may kapanatagan tayong diringgin kasi nakakabit tayo sa puno eh. Hindi pwedeng hindi tayo madinig. Ikalawa, tayo may kapanatagan ng katiyakang kasagutan. Verse 15, ito ang sabi. At kung ating nalalaman na tayo'y pinapakinggan, tignan nyo, kung ating nalalaman na tayo pinapakinggan, ibig sabihin nun, kung naniniwala tayo na tayo'y pinapakinggan, ang sabi dyan, sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap na natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Dapat ating isipin na lahat ng ating kahilingan, actually, natanggap na natin. Kailangan lang na ito'y tanggapin natin, unawain natin sa pananampalataya. Okay? Sa pananampalataya, mayroon tayong katiyakang kasagutan. Hindi maaaring magkulang ang Diyos. Alam natin ito ayon sa ating pananampalataya dahil ang ating pananampalataya ang ating buhay na dugtungan sa Diyos, kay Kristo. Kaya tanggap na natin. 2 Peter chapter 1 verse 3, di ba? Pinagkaloob sa atin ang lahat ng pangangailangan natin na may kaugnayan sa ating pamumuhay Kristiyano upang tayo'y makaiwas sa kabulukan ng sanlibutan. So, sa magitan ng pananampalataya, tanggapin natin sapagkat mayroon tayong relasyon sa Kanya, taglay natin ang Panginoong Yesus,
Ano mang mayroon sa Jesus, ano mang mayroon sa puno, taglay natin. Pero kung tayo hiwalay sa puno, apart from Him, we can do nothing and we are nothing. Kaya nga, ang prioridad dito na tinuturo sa panalangin ay yung ating paglago sa ating relasyon sa Diyos. Dahil lahat ng kailangan natin, idaragdag lang yan eh. Pag inuna muna natin yung ating kalaguan, lahat ng ating pangangailangan ay idaragdag lang sa atin. So alam na nating natanggap natin ang ating kahilingan. Ang kailangan lang natin ipamuhay. I-practice natin kung ano yung ipinagkalob sa atin ng Panginoon. So unawaing maigi ang paglalarawan ng ating Panginoon tungkol sa Kanya doon sa puno. Unawain natin. Tayo yung sanga, hindi tayo mag-aaring magkulang. Dahil nandyan ang Panginoon. Tayo yung nakakabit sa puno. At kung tayo naman ay hindi namumunga, anong ginagawa ng Ama? Pinuputulan tayo, pinupungusan tayo. Inaalisan tayo ng mga matataba nating sanga, yung kayamanan natin na pinagmamalaki natin, nakadepende na tayo doon sa ating inaasahan, inaalis ng Panginoon yon. Nang sa ganon, mamunga sumibol ang bunga sa buhay natin. Kaya minsan sa ating Kristiyano, kung kailan tayo naglilingkod sa Panginoon, naalis yung mga kapritsyo natin. Dahil nais ng Panginoon, magbunga tayo mula sa Kanya. Yun ang kalaguan sa buhay natin. So, huwag tayong magpadaig sa ating kakulangan sa buhay na nakikita natin sa labas. Silang lahat kumpleto sa mga bagay para sa lahat ng nakikita. Pero tayo'y puno, mayaman tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Mayaman tayo sa dugo ni Kristo, sa sustansa ni Kristo, sa lahat ng biyayas ng ating kaligtasan. Tayo ang pinakamayaman, hindi ang kinito ng mundo. Kaya huwag tayong tumingin kung ano yung kulang natin sa panlabas. Ang tignan natin yung mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat, ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita. Bakit? Sabi ni Pablo, bakit hindi tayo tumitingin sa bagay na nakikita? O huwag tayo mainggit dyan. No? Kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. May katapusan. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Wow! Kaya isang privilege talaga na tayo ay makapanalangin sa Diyos. Bilang mga tao ng Diyos, tayo yung binigyan niya ng direct line sa Kanya. At yun ang panalangin. At hindi talaga napuputol ang linya nun. Tayo lang minsan ang dapat ma-refresh upang muli tayo makakonekta sa ating Panginoon. Tanda natin, mayroong mga aspeto ang panalangin. Ang unang aspeto na ating natutunan ngayon ay ang paghingi at pagtanggap. Sigurado tayo dyan. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa inyong mga salita. At tunay, Panginoon, na hindi kami maaring mag-alala kung tutugunin kami ninyo o hindi, kundi aming pag-alala kung karapat-dapat pa kaming tugunin ninyo o kami nasa tamang linya ng inyo pong biyaya. Kailangan po naming alisin anumang hadlang, i-refresh namin muli, ibalik namin ang aming unang pag-ibig sa inyo, ang aming unang pagmamahal, upang sa ganon, muli kaming magkaroon ng malayang koneksyon sa inyo sa panalangin. Maraming salamat po, itong aming dalangin, sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.